Maayong adlaw! Panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan ngayong araw. Pero bago yan, syempre, shoutout po muna tayo sa ating mga solid kasalo sa kwentuhan. Shoutout at kumusta kay Adelfa Nabalan, Mikmik, Maricar del Rosario, Raquel Balbastro, Luz Dakila, Margarita Tives, Josephine Abatayo, McKinley Inlaw, Sita Derecho from UAE, Mary Toring from USA, Josefina Patulot from Los Angeles, California, Joe Arbado from Saudi Arabia, Pernie de la Cruz, Joy Giron from Kuwait. First time niya raw pong makinig at super satisfied daw po siya sa kwento. Hello po, kumusta po kayo? Alma Humauas from Norway at kay Zoraida Sangkupan. Maraming thank you po sa inyo. Ngayon naman, atin ang pakinggan ang isang kwento na isinulat ng ating magaling na writer, Naoki. Happy listening! Napahawak si Dimple sa tuhod niya habang nakatingala ngayon kay Doña Aurora na hindi na maipintang itsura ng muka dahil sobrang galit. Ilabas mo na ang ninakaw mo sa amin, Dimple. Huwag mong hintayin na ang otoridad pa mismong kakapkap sa'yo. Wala po talaga akong ninakaw, Doña Aurora. Bakit ho ba ninyo pinagpipilit ang ninanakawin ko kayo? At bakit ho gustong-gusto niyong kunin ang bag ko? Tanging mga naiwang gamit lang po ito ng inay na naiwan sa akin. Sunod-sunod nang bumuhos ang mga luha ni Dimple ng sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit pinipilit ang Donya na siya nga ang nagnakaw ng kwintas. Hindi ako tanga, Dimple. Huwag mo akong daanin sa pag-iyak-iyak mo. Buksan mo na ang bag na yan. Bumalaho ang boses ni Doña Aurora sa loob ng marangyang sala ng Mansyong Cruz. Nanginginig ang mga tuhod ni Dimple habang nakaluhod sa makintab na sahig. Sa paligid niya, nakatayo ang ibang mga katulong na nakatungo, takot madamay, habang ang dalawang pulis ay seryosong nakabantay sa pintuan. Ma, ano ba? Huminahon ka nga. Baka atakihin ka sa puso. Saway ni Ethan, ang lalaking gabi-gabi ay nagpapatibok sa puso ni Dimple sa likod ng mga halamanan. Ang lalaki nangakong papakasalan siya kapag nakatipo na sila ng sapat na lakas para lumaban. Ethan, please sabihin mo sa kanilang hindi ko magagawang nakawan ng pamilya mo. Pakiusap, magkasama pa tayo kanina lang. Manahimik ka nga, Dimple. Pwede bang aminin mo na lang kung ikaw talaga? Sabihin mo na lang at ibigay mo na yung bag mo kung wala ka talagang tinatago. Pero alam mong kailanman, hindi ko magagawang nakawan kayo at hindi ko rin ugali yun. Aba, tingnan mo tong babaeng to. Bakit kay Ethan ka pa humihingi ng tulong? Mukha bang matutulungan ka niyan? Hindi pa ako hihingi ng tulong sa kanya kung wala ho siyang alam, Doña Aurora. Kaya please, Ethan, tell him the truth. Tumingala si Dimple, umaasang ito nang sandali ng kanyang kaligtasan. Ngunit hindi lumapit si Ethan. Nanatili itong nakateyo sa tabi ng kanyang ina, malamig ang mga mata. Tila isang estranghero na ngayon lamang siya nakita. Dimple, mas mabuting umamin ka na lamang kung nasa ng gintong pintas ni Mama para hindi na humabang gulo. Para nang sinaksakang puso ni Dimple sa sinabing yun ng kanyang nobyo. Ano? Gusto mong ipaako sa akin ng saling hindi ko naman ginawa? Hibang ka na ba, Ethan? Dahil ikaw lang naman ang nakita nila, Dimple. Pero ikaw ang... Bago pa matapos si Dimple ang kanyang sasabihin, marahas ay nablot ng isang pulis ang kanyang lumang backpack. Ibaniligtad ito sa sahig. Nalaglagang ilang piraso ng kupasing damit, ilang lumang suklay at isang maliit na plastik ng barya. Ngunit kasabay ng mga to, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang mabigat, makinang nagintong pintas na may pendant na brilyante. Ayan! Sinasabi ko na nga ba? Ang ahas na to! Pinakain ko! Pinatira ko sa bahay ko!
Pagkatapos ay pagnanakawan ng kami? Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagpapakyut mo sa anak ko? Ang lakas ng loob mong mangarap, katulong ka lang naman. Pero hindi po akong kumuha niyan, Doña Aurora. Ethan, magsalita ka naman. Bakit ganyan ka? Bakit hindi mo ako may paglaban? Muling pinutol ni Ethan ang sasabihin ni Dimple at tiningnan siya na para bang nandidiri. Grabe, hindi ko inaasahan na magnanakaw ka pala, Dimple. Hindi ako makapaniwalag na kagusto ko sa isang magnanakaw. Damputin niyo siya at ikulong. Ang mga salitang yan mula kay Ethan ang tuluyang bumasag sa puso ni Dimple. Sa isang iglap, nag-rewind sa kanyang isipan ng nakalipas na 6 na buwan. Ang mga lihim na sulat, ang mga pagnanakaw ng halik sa pisngi nito sa tuwing nasa kusina siya. At ang mga pangakong hinding-hindi siya nito iiwan. Lahat pala ng yun ay isang malaking patibong. May tinatakpan si Ethan at siya ang napiling maging pain. Agad-agad, hindi ako makakapayag na hindi yan mapapaya sa buong barangay. Paano yan madadala kung hindi yan mapapahiya? Nanginginig na tumingala muli si Dimple. Umaasang may maglakas loob na ipagtanggol siya. Ngunit wala ni isa mang tumingin sa kanya na may pagkaawa. Bagkos, pandidiri ang nakita niya sa mga mata nito. Doña Aurora, hindi naman ho yata tamang ginagawa ninyo. Marahil pili lamang si Dimple pero hindi niya magagawang pagnakawan kayo. Dahil pareho nating kilala si Dimple. Mabait hong bata ito. Kaya sigurado ho akong alam nyo rin na hindi niya magagawang mga bagay na binibintang ninyo. Singit ni Mang Pedro. Manahimik ka na nga, Mang Pedro. Sino ka ba para diktahan si Mama sa mga desisyong gagawin niya? Kinukonsinti niyo bang babaeng yan? Hindi sa ganon, Senyorito Ethan. Ngunit mali ho ang Mang Bintang. Meron ho tayong CCTV. Bakit hindi po natin i-check ang CCTV ninyo? At bakit ko pa gagawin yun? May pruweba na, Pedro. Huwag mong ipilit na inosente ang batang yan. O baka naman, kasama ka sa pagtangkang pagnakaw ng kwintas ko. Abay, hindi naman yata tama yan, Doña Aurora. Ang sinasabi ko lang naman, huwag kayo agad Mang Bintang, kahit pa may pruweba. Dahil hindi natin alam ang buong katotohanan. Ngunit hindi na pinakinggan nila Doña Aurora at Ethan ang sinabi ni Mang Pedro at lumapit ang Doña kay Dimple at agad tong hinila patayo. Nasasaktan po ako, Doña Aurora. Masasaktan ka talaga kung hindi ka tatayo dyan. Singhali Doña Aurora at patuloy sa paghili ng buhok ni Dimple. Tumayo ka na, Dimple. Sumama ka na sa mga pulis. Ililibot ka nila sa buong baryo. Ilabas ang kriminal na yan. Nagsimulang magkumpulan ng mga tao sa labas ng tarangkahan ng mansyon na Cruz. Balita agad sa buong baryo ang nangyari. Ang marangyang pamilya Cruz, ninakawan ng kanilang bagong katulong. Mang Pedro, huwag na po kayong makialam pakiusap. Wika ni Dimple nang humarang si Mang Pedro. Pasensya na, Dimple, na hindi ko malamang nagawang matulungan ka. Pangako, gagawin ko ang lahat para mailabas ka sa kulungan. Hindi niyo na po kailangang gawin yun. Lalabas at lalabas pong katotohanan. Pangako ko ho sa inyo. Ang gawin niyo sa ngayon, magpahinga at tila pagod na pagod po kayo sa pagsisaka. Huwag kang panghinaan ng loob, Dimple. Kailangan mong makalabas sa lalong madaling panahon. Mag-iipon ako para mapiyansahan kita. At anong kadramahan yan? Hindi kayo mag-ama para magpaalamanan. Hilahin niyo na yung magnanakaw na yan. Hila-hila ng dalawang pulis si Dimple palabas ng gate. Nakapustura pa rin ang kanyang mga kamay sa likod. Nakaposas. Umiiyak siya ng bandampian ng hangin ang kanyang muka. Ngunit walang luhang makakapawis sa dumi na ipinahid sa kanyang pangalan. Mamamatay gutom! Walang utang na loob! Sigaw ng isang kapitbahay na madalas niyang mabilhan ng suka sa tindahan. Ang ganda-ganda pa naman, magnanakaw pala! Sabi naman ng isa pa. Sa likod ng mga pulis, sumunod si Doña Aurora. Nakataas ang noo at may hawak na panyo sa ilong na tila ba ang hangin nilalanghap ni Dimple ay nakakalason. Tingnan ninyong mabuti ang babaeng yan. Huwag ninyong papapasukin sa mga bahay ninyo.
Ipinakulong ko yan para magtanda. Lumingon si Dimple sa huling pagkakataon sa balkonahe ng mansyon. Doon, nakatiyo si Ethan. May hawak na baso ng alak, nakasandal sa rehas at nakangiti ng palihim. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng kanyang nobyo. Doon naintindihan ni Dimple ang lahat. Ginamit lamang siya nito para pagtakpan ng sarili nitong mga utang o kasalanan si ina. Sana naman magtanda ka na, Dimple. At wag na wag ko na sanang makikita yung pagmumukha rito sa baryo natin. Huwag kang mag-alala, Doña Aurora. Sa oras na tumuntong ako sa baryo nyo, hindi dahil sa gusto ko kayong makita, kundi dahil gusto kong maningil. Sagot ni Dimple bago siya isakay sa likod ng patrol car. Habang umaandar ang sasakyan, naririnig niyang mga bato at putik na ibinabato ng ilang bata sa sasakyan. Utos ng mga matatandang galit sa kanya. Pagdating sa presinto, itinulak siya sa loob ng isang maliit, madilim at mabahong selda. Ang sahig ay simento na may mga bakas ng kung anong dumi. Naupo si Dimple sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon ibinuhos ang lahat ng hagulhol na kanina pa niya pinipigilan. Ethan, Doña Aurora, tandaan ninyo ang araw na to. Magbabayad kayo. Bulong ni Dimple habang kanyang makuko ay bumaon sa sarili niyang balat. Darating din ang araw. Luluhodin kayo sa harapan ko. Samantala, lumipas ang 3 buwan. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at dahil na rin sa hindi na sumisipot ang pamilyang Cruz sa mga hearing, marahil dahil nakuha na nga nilang gusto nilang skandalo, ay tuluyin ding pinakawalan si Dimple. Ngunit ang paglaya ay hindi naging matamis. Lumabas si Dimple sa kulungang walang pera, walang tsinelas, at may bitbit na tatak ng isang dating bilanggo. Naglakad siya sa gilid ng highway, walang patutunguhan, gutom at lanta ang katawan. Dimple? Mang Pedro, ano ang ginagawa niyo rito? Ngumiti lamang sa kanya si Mang Pedro at inaya siya. Pumunta ako sa presinto para sana piyansahan ka, ngunit mukhang nahuli na ako. Dahil nakalaya ka na raw. Alam kong wala kang matutuluyan, kaya halika't sumama ka sa akin. Maraming salamat, Mang Pedro. Hulog ka po ng langit. Ngunit hindi kaya hanapin ka ni Doña Aurora dahil wala ka po sa oras ng trabaho? Matagal na akong tinanggal ni Doña Aurora bilang katiwala niya magmula ng tangkain kung tulungan ka. Paano na po kayo niyan? Kung isasama niyo po ako sa bahay ninyo, baka ho mabigatan lamang kayo sa bulsa, Mang Pedro. Ano ka ba naman, Dimple? Huwag mo nang isipin yun. Tinuring na kitang anak. Baka nakakalimutan mong ako ang naging guardian mo nung high school ka. Makakalimutan ko po ba yun? Nagmukha kayong jailprooks ang pumunta kayo sa eskwelahan namin para lamang sa meeting. Ang tagal na rin pala nun. O siya, magmadali ka at siguradong gutom ka na. Inakay siya ng matanda patungo sa isang maliit at tagong dampa sa gilid ng sapa. Doon, pinaupo niya si Dimple at binigyan ng konting tubig. Mang Pedro, ano ho bang totoong nangyari? Bakit ho tila may sakit kayo? Wala to, iha. Pero paano nga ho kayo natanggal sa trabaho? Naniwala ba silang kakonsyaba ka sa paratang nilang hindi ko naman ginawa? May iba pang dahilan, iha. Ano ho yun? Siniwalat ko ang totoo, iha. Sinabi ko sa kanilang nakita kong si Ethan ang kumuha ng kwintas para ibayad sa utang niya sa sugal. Kaya pinalayas din nila ako. Pinagbantaan pang ipapakulong. Kaya po pala hindi na sila sumipot sa hearing. Naiyak muli si Dimple. Ngunit sa pagkakataong to, dahil sa pasasalamat na may isa palang taong naniniwala sa kanya. Salamat, Mang Pedro. Pero bakit niyo ginawa yun? Nadamay pa ho tuloy kayo. Hindi ko kayang manaig ang kasinungalingan at kasamaan, Dimple. Hindi ko kayang mapakulong ang inosenteng bata na kagaya mo sa kasong hindi mo naman ginawa. Naniniwala akong may mabuti kang puso. Kaya nang una pa lang hindi na ako nagdalawang isip na panigan ka. At ang makumpirma kong tama nga ang hinala ko na si Senyorito Ethan ang kumuha nun. Agad kong sinabi kay Doña Aurora. Ngunit pinalayas lamang niya ako. Ngunit meron akong pruweba.
Itong flash drive ang magpapatunay ng lahat ng kasamaan nila. Agad namang kinuha ni Dimple ang flash drive na iniibot sa kanya ni Mang Pedro at inalalay ng matanda na makahiga dahil tila hapong-hapo na ito. Kailangan niyo magpahinga, Mang Pedro. Ngunit agad lang tong tumayo matapos ang 15 minuto at kinuha si Mang Pedro sa ilalim ng kanyang higang kawayan. Isang lumang kahon na gawa sa bakal. May mga kakaibang ukit na hindi pang Pilipinas. Ano po yan, Mang Pedro? May sakit akong lung cancer, Dimple. At alam kong konti na lamang natitirang oras ko kaya may naisa na akong ipagtapat sa'yo. Hindi ka lamang isang katulong, Dimple. Hindi lamang yan ang gampanin mo rito sa mundo. Kunin mo tong kahong to. And it will prove you who you really are. And what kind of family you belong to. Nakatitig si Dimple sa lumang kahon habang dahan-dahan tong binubuksan ni Mang Pedro. Sa loob nito ay may mga lumang papel na may tatak ginto, ilang kakaibang barya at isang litrato ng isang magandang babae na may korona sa ulo na may kalakip na sanggol. Laking gulat ni Dimple nang makitang mukha ng sanggol sa litrato. May maliit na balat sa kanang balikat, eksaktong-eksakto sa balat na meron siya. Mang Pedro, ano hong ibig sabihin nito? 20 taon nang nakakalipas. Nagtatrabaho ko bilang personal na gwardya ng isang prinsipe mula sa isang maliit, ngunit napakayamang kaharian sa Europa. Nagkaroon ng malaking gulo at angkang pagpatay sa pamilya ng hari. Upang maisalbang natitirang anak ng prinsipe na ikaw yun, ay tinakas kita at dinala dito sa Pilipinas. Hindi makapagsalita si Dimple. Para siyang nanunood ng isang pelikula, ngunit buhay niyang pinag-uusapan niya. Wala po akong maintindihan, Mang Pedro. Paano ho naging ako ang batang yan kung anak ko yan ng prinsipe sa Europa? Alam kong mahirap maunawaan, ngunit makinig kang mabuti, Dimple. May dugo kang bughaw at hindi ka purong Filipino. Ang pamilya mo'y wala rito, bagkos nasa Europa, kaya kailangan mong pumunta roon at angkinin kung anong para sa'yo. Pero Mang Pedro, hindi ko pa alam kung paano ko tanggapin ang buong katotohanan. At kung paano ko humaangkin kung ganong matagal na palang panahon yun. Dalhin mo lamang ang kahong yan. May sulat akong nilagay yan para mabasa nila. At may mga pruweba rin na ikaw ang totoong dugong bughaw, Dimple. Alam ko, naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero magtiwala ka sa akin at sa dugong dumudaloy sa'yo. Ang totoo, iniba ko ang pangalan mo para hindi ka matunto ng mga kaaway ng iyong ama. Ngunit bago ako umalis, nangako akong kapag nasa hustong gulang ka na at kapag payapa ng kaharian, ibabalik kita. Pero, paano kung wala na po akong babalikan, Mang Pedro? Huwag kang mag-alala, Dimple. Ngayon balita ko'y maayos ang lahat doon. Hinahanap pa ng iyong ama, ang hari. Inabot ng matandang isang maliit na pouch na puno ng mga dolyar at isang lumang cellphone na may isang nakasave na numero. At ang mga huling ipon ko mula sa mga ari-ariing iniwan ng amang para sa atin. Gamitin mo ito. Tumawag ka rin sa numerong iyan. Umalis ka sa bansang to, Dimple. Maraming salamat, Mang Pedro. Ngunit hindi ko matatanggap yan. Mas mainam na ipagamot na lang natin yan. Kailangan niyo magpagaling. Hindi mo na kailangang panggawin yung Dimple. Masaya akong hanggang sa uling hininga ko ay nakapaglingkod ako sa pamilya ninyo. Naway magtagumpay ka, mahal na prinsesa. Hindi na naiwasan pangyakapin ni Dimple si Mang Pedro. Nang gabing yon, matapos may abot ang lahat ng dokumento, nalagutan ng hininga si Mang Pedro habang natutulog. At halos mawala ng boses si Dimple dahil sa kakaiyak. Ngunit hindi na ito iyak ng isang kawawang katulong. Ito'y iyak ng isang prinsesa na handa nang bawiin ang kanyang trono. Isang buwan matapos ang pagpanaw ni Mang Pedro, lulan ng isang pribadong eroplano si Dimple patungong Europa. Kasama nito ang katiwala ng hari na si Waki matapos mapatunayan na siya nga ang anak ng hari. Just tell me if you feel dizzy, Your Highness. Ayos lang ako. At pwede bang Dimple na lang itawag mo sa akin? Hindi kasi ako sanay sa Your Highness na yan eh. Hindi po maaari, Your Highness. From now on, I am your personal bodyguard, according to the king.
Talaga? Baka nakakalimutan mo noon kung paano mo ako samaan ng tingin at sinabihan mo pa akong sinungaling at nagpapanggap na anak ng hari. Forgive me, Your Highness. Nag-iingat lang po ako at ang buong royal family. But you already proved that you're the long-lost princess according to the DNA test and the picture you're holding right now. Ganon? Kilala mo rin ba si Mang Pedro, Waki? He's my father, Your Highness. Talaga? Walang nabanggit si Mang Pedro na may anak pala siya. Dahil hindi niya naman alam na anak niya ako, Your Highness. Baka sa mata ni Waki ang sakit, kaya hinawakan ni Dimple ang balikat nito. Bakit naman? Patay na ang tatay mo, Waki. Ni isang beses ba'y hindi mo siya nakita? Nagkikita naman kami. Ngunit tungkol lamang sa iyong napag-uusapan namin. Wala nang personalan. Aba, tingnan mo nga naman. Nagkita na pala kayo at napag-usapan niyo na ako. Ba't pinaghinaan mo pa ako na peke? Anong klase kong katiwala? Forgive me, Your Highness. Hindi kasi nabanggit ng aking ama kung anong pangalan mo. At hindi rin niya pinakita ang iyong larawan. Yun lang. Mahirap nga namang magtiwala lalo pat hindi basta-bastang pamilyang pinag-uusapan natin. Sige, absuelto ka na. Basta, wag mo lang akong pabayaan, Waki, ha? Wala akong alam sa bansang Europa. At first time ko rin makasakay sa eroplano. Makakaasa ho kayo, Your Highness. At sigurado akong sabik na sabik ng ama ninyo na makita ho kayo. Dimple na lang kasi. At isa pa, excited na rin akong makita ang tatay ko. Waki, ano nga palang totoo kong pangalan? Hindi kasi nabanggit ni Mang Pedro sa akin eh. You didn't read his message for your father? Magtatanong ba ako kung nabasa ko na? Right. You're Princess Anastasia, Your Highness. Hindi ko type ang pangalan. Pwede bang Dimple na lang din? Hindi po maaari, Your Highness. May sinusunod pong batas ang palasyo pagdating sa pangalan ng mga royal family. Especially sa prinsesang kagaya ninyo. Ay taray. Di ilang oras na lang magiging Princess Anastasia na ako. Opo, Your Highness. Samantala, pagkalapag ng eroplano sa banyagang lupain, sinalubong siya ng mga pulang carpet at mga lalaking nakaunipormeng pangmilitar at isang matandang lalaking may korona na agad siyang niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Ang kanyang ama, ang hari. My daughter, I am so happy to finally see you. I miss you so bad. I miss you too, Father. Bumuhos ang luha ni Dimple ang sandaling maramdaman niya ang yakap ng isang ama na minsan hindi niya ramdaman noon pa man. How are you? I heard what happened to Pedro. He's my loyal guard. Ayos lang po ako. Mabait po si Mang Pedro sa akin. Ngunit hindi ang mga taong nakapaligid sa amin, Ama. Sayang nga po at hindi kayo nagkita ni Mang Pedro. Yeah, and I heard what happened to you. At hindi ko naisahayaan ng mga taong nang api sa'yo, aking prinsesa. Kahit ako ho, ayokong hayaan lamang silang ipahiya ako sa nakakarami. Ngunit hindi pa po ako handa para harapin sila, Ama. I know. Kaya nag-hire ako ng pinakamagaling na huhubog sa'yo bilang isang ganap na prinsesa dito sa Europa. This is Waki. Kilala mo naman siguro siya, tama? Magiging personal bodyguard mo siya at magtuturo siya sa'yo kung paano gumamit ng espada at palaso. At ang iyong nakakatandang kapatid naman ay ang magtuturo sa'yo pagdating sa martial arts at paggamit ng baril. Sunod-sunod na kumurap si Dimple sa lalaking nakangiti na sa kanya. May maladonis tong katawan at maging ang mukha. My pleasure to meet you, my dear sister. I am Prince Aladdin, your oldest brother. Oh my gosh! May kapatid pala ako. Ikinagagalak din kitang makilala, Prinsipe Aladdin. Mukhang mabilis lamang kayong makakapagpalagay ng loob ng iyong nakakatandang kapatid, Princess Anastasia. Si Waki nga pala ay kanyang matalak na kaibigan. Sigurado po akong magiging close kami nitong si Prinsipe Aladdin. Samantala, akala ni Dimple ay magiging madali lamang ang buhay niya bilang isang prinsesa. Ngunit nagkakamali siya dahil halos wala na siyang pahinga dahil sa mga training niya araw-araw. Pagod ka na ba, mahal na prinsesa? Tanong sa kanya ni Waki matapos ang pag-e-ensayo nila. Hindi ba obvious? At saka, pwede bang tanda mo na ako sa kakatawag ng mahal na prinsesa? Mas lalong nadadagdagan ng inis ko eh.
Isa yan po talagang kailangang itawag sa inyo, Princess Anastasia. Dimple na nga lang pag tayo lang dalawa. Ang kulit mo ano? Tawagin mo akong Dimple. That's my order. Natawa naman sa kanya si Waki na kinitaas niya ng kilay. Masusunod, Dimple. Ayaw mo na bang mag-ensayo ngayong araw? Pwede pa yun? Ay, gusto ko munang magpahinga kahit ngayong araw lang. Halos 2 weeks na kasing bugbog ang katawan ko dahil sa paghahanda sa nalalapit na coronation eh. Pwedeng-pwede, Dimple. Actually, gusto ko naming ipasyal ni Aladdin, pero hindi kami nakakakuha ng tiyempo. But I think today's the perfect day to call your brother. Gaya nga ng sinabi ni Waki sa kanya, tinawag nga nito si Prinsipe Aladdin upang ipasyal siya. Don't worry, Anastasia. Alam ni Ama ang pagpasyal natin to. Ano hindi naman tayo makikilala na sa disguise natin. Taray sa disguise? Eh halatang-halatang Prinsipe ka Aladdin. Ang gara pa rin ang suot mo eh. Really? But these are my cheapest clothes in my closet. Alright, Waki? Dinamay mo pa pati si Waki. Nagmukha rin tuloy siyang rich kid. By the way, pwede bang Dimple na lang itawag mo sa akin? Hindi pwede. If you really want to avenge those peeps, then you need to allow yourself to be Anastasia. To be able not to be recognized immediately by them. Napahinto naman si Dimple at malawak na ngumiti. Wow! Ang genius mo naman! Sige, then you can call me Anastasia only, okay? Hoy, pati ikaw, Waki! Noted, Anastasia. The next is to act like a real princess, or a badass who can actually smash your enemy sister. Mukhang ibang revenge ang nasa utak mo, Aladdin ah. Dati ka bang assassin? At isa pa, mahirap maging ganap na prinsesa, okay? Kaya be patient. Ang gusto ko lang, hustisya, hindi yung madilim mong balak. I agree with Princess Anastasia. Kung gusto mong maghiganti, then use their silent revenge. Yung tipong katahimikan mo ang mag-iigay ng tagumpay mo hanggang sa makarating sa kanila. At makaramdam sila ng kaba dahil doon. Right, Waki? Ay, lintik na isang yun. Gusto ko siyang pagbayaran sa pag-frame up niya sa akin. Napakawalang hiya niyang maging boyfriend. Wait, what? Nagkaroon kayo ng relasyon ng isa na yun? Alanganin namang ngumiti si Dimple, sabay ngiti. Talagang nagkagusto ka sa ganung lalaki? Is that handsome like me? Oh, kasi naman, pinaulan ako ng matatamis sa salita for 6 months eh. Pero, ayun, tatraydorin lang din pala ako. Kaya never again. Kaya don't look at me like that ha? Kahit ako nandidiri eh. At ano ka mo, Waki? Gwapo ka? Ha? San banda? On my face, of course. Asa ka. How about me, sis? I am more than handsome to Waki, and to your scumbag ex. Napairap si Dimple sa dalawa at nagpamauna ng maglakad. Hey sis, answer me please. Ay, ang ingay-ingay mo, Aladdin. Pwede bang kumain na lamang tayo? Ayan oh, may masarap na kainan na puro Filipino dishes. May pera ba kayong dalawa? Sabay na napailing ang dalawa na siyang kinatampal lang noon ni Dimple. Bakit wala? Naturing ang prinsipe tapos walang cash. Anong meron ka? Baka naman mga card meron sa inyo. Wala. Ano? Paano wala, Aladdin? Anong pinabayad niyo kapag kumakain kayo sa ganyang mamahaling restaurant? Naghihirap na bang palasyo? They don't have cash because they only have a gold bar. And the palace had its own chef to cook whatever dish you want. And that kind of place gives us free food whenever we come there. Especially Prince Aladdin. Paliwanag naman ni Waki. Oo nga no. Bakit hindi ko naisip na prinsipe itong kasama natin? Pero magkaiba naman ngayon eh. Nakadisguise tayo. Paano tayo niyan makakakain dyan eh? Gutom pa naman ako. Hindi ako makikilalang prinsesa dahil sa manlalaki itong pinasuot niyo sa akin eh. Dory, I have a gold bar here. Nakangiting sabi pa ni Aladdin at nilabas ang malaking ginto. Agad namang inagaw ni Dimple ang hawak nitong ginto at tinago. Gusto mo bang ma-hold up tayo? Psst, need pa natin itong ibenta no? Ngunit nagliwanag ang mata ni Dimple nang maglabas ng pera si Waki. Is this enough to ease your stress now, Anastasia? Napangiti si Dimple at tumango. Samantala, lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa umabot ang taon ng pananatili ni Dimple sa palasyo.
Ngunit hindi pa rin naging madali ang unang 2 taon niya sa Europa. Hindi sapat ang magkaroon ng dugong bughaw. Kailangan niyang maging karapat-dapat dito. Masyadong malambot ang kamay mo, Anastasia. Tawag sa kanya ng kanyang bagong pangalan ng kanyang mga tagapagturo. My bad. Ang isang reyna hindi yumuyuko. Ang isang reyna ay tinitingnan ng kaaway ng diretso sa mata. Ngunit wala akong kaaway. Ang meron lamang ako ay taong nais kong paranasin kung paano maging mahirap. Hindi mo ba sila kinukonsider na kaaway, Anastasia? Singit na tanong ni Waki. Hindi ko sila matatawag na kaaway, Waki. Tanging ang matatawag ko lamang sa kanila ay isang taong may marangyang buhay na may mapangmataas na ugali at ang kailangan lamang nila matutunan kung paano makisama sa tao at hindi nila kapantay ang estado sa buhay. Kailangan nilang maranasan kung gaano kahirap maging alipin ng salapi. Well, you sound like a real queen with a heart. But the queen we need has a heart and strong aura who can defeat those enemies with her leadership. I am aware, Waki. Kaya nga pinag-iigihan ko, di ba? I know. At nakikita ko naman ang improvements mo, Anastasia. Keep it up. Napangiti naman si Dimple sa tinura ni Waki. Sa 2 taon bilang personal bodyguard ni Waki kay Dimple, hindi maiwasan ni Dimple na mahulog ang loob sa binata. Ngunit hindi niya magawang aminin sapagkat palaging pinapaalala sa kanya ng nakakatandang kapatid na bawal umibig sa hindi galing sa royal family. Waki, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Hindi pa. Bakit naman? Gwapo ka naman ah. Wala bang nagkakagusto sa'yo o wala ka bang natitipuhan? There are a lot of women who confess their feelings towards me. But I am the problem. I am dedicated to my work, and I don't want distraction. But I have liked a girl for 2 years, but I never confessed my feelings to her until now. Wow! Ang hardworking na loyal mo namang katiwala. Pero sino bang maswerteng babaeng nagugustuhan mo? Kilala ko ba yan? And she's from my royal family too. Napahinto naman si Dimple at nakaramdam ng paninikip sa dibdib. Dahil maraming nagagandang babae na kabilang sa royal family at isa na rin si Camille, ang kababata ni Waki. Swerte naman niya kung ganun. Umamin ka na kaya? Pero hindi kami pwede, Anastasia. Wala akong balak umamin. Why? Dahil ba hindi kayo pareho ng estado ng buhay? Hindi naman big deal yun sa totoo lang eh. Sadyang pinalaki lamang talaga ng mga taong matataas ang estado sa buhay. Tatakot silang maipamana sa ibang kayamanang meron sila. Why? Hindi ba big deal sa'yo? If ever na magustuhan ka ng hindi galing sa royal family? Hindi. Actually, may gusto nga akong hindi galing sa royal family. Ba't kagaya mo? Hindi ko rin gustong umamin. Dahil ganun din ang nararamdaman niya na hindi kami pwede sa isa't isa. And who's the lucky guy? Secret! Bawal chismoso dito, no? Samantala, muling nagpatuloy ang buhay ni Dimple sa palasyo sa puro pagsisanay. Sumailalim si Dimple sa matinding pagsisanay. Nag-aral siya ng pamamahala ng malalaking korporasyon. International na batas, sining ng makikipagnegosasyon at iba't ibang wika. Ang bawat patak ng pawis at pagod niya ay may kaakibat na alaala ng kulungan at ng mansyon ng mga Cruz. Wow! You look good and act like a real badass queen, Anastasia. Nakangiting saad sa kanya ni Aladdin isang umaga nang magkasalubong sila. Thanks! I'm so happy that I finally achieved what I wanted. You think I can avenge now, Aladdin? Of course. Pero akala ko ba ayaw mo maghiganti? What happened now? Aren't you afraid that they might flip the case and blame everything on you? Wala na akong kinatatakutan, Aladdin. At isa pa, hindi naman dark avenge. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na gusto ko lamang matuto sila sa mga pagkakamali nila? Oh, okay. But where's Waki? Bakit parang hindi ko siya nakikita these past few days? Baka na kay Camille. Camille? His childhood friend? Oo. Bakit? May iba pa bang Camille? Wala naman. Pero ano namang gagawin niya kay Camille? Baka makipaglandian, mag-confess or whatever. Hey, chill. You sound like a jealous woman who can't be with him because you are afraid to confess your feelings to him. Never.
At isa pa, ano ka mo? Gusto ni Waki si Camille? Paano mo naman nasabi yan? Sinabi niya ba sa'yo? Hindi, pero halata naman eh. Ay, pwede bang wag na nating pag-usapan yan? Nakakairita lang. Natawa lamang sa kanya si Aladdin at pinitik ang noo nito. Stop being malicious when it comes to Waki and Camille. They're just friends. Paano ka naman nakakasiguro? Just believe me. Tanging pag-irap lamang ang nasukli ni Dimple. Samantala, muli, 5 taon ang lumipas. Ang dating mahiyain at iyaking katulong na si Dimple ay tuluy na ngang naglaho. Ang natira ay si Lady Anastasia, isang makapangyarihan, matalino at napakayamang babae na may ari-arian sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lady Anastasia, handa na po mga papeles para sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ulat ng kanyang assistant na si Waki. Tumingin si Dimple sa salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling designer suit, may mga brilyante sa tenga at ang kanyang mga mata ay kasing lamig na ng yelo. Nabuti. Panahon na para bisitahin ng mga lumang kakilala. Hey, don't forget you're not going to the Philippines to make a war, get it? I know, Waki. At tupagin mo na lamang si Camille. What? Hindi na siya sinagot ni Dimple at tuloy na nga naglakad palabas na nakangisi. Samantala, sa kabilang dako, makikita kung paano maaligaga ang mga tao sa loob ng mansyon ng mga Cruz dahil sa bisyo ni Ethan sa sugal at sa mga maling pamumuhunan ng kaning inang si Doña Aurora, baon na sa utang ng milyon-milyon ng pamilya. Marami na silang kaso at hindi na kaya pang mabayaran ang kanilang mga natitirang ari-arian dahil ang kanilang mga ari-arian ay isa-isa ng kinukuha ng bangko. Ma, anong gagawin natin? Darating na po ang mga sheriff bukas para selyuhan itong mansyon. Hysterical na sigaw ni Ethan habang pabalik-balik sa loob ng sala na ngayon ay kulang-kulang na sa mga muebles dahil na isang lana ang iba. Huminahon ka, Ethan. May pag-asa pa tayo. Paanong pag-asa, ma? Kanito tayo kakapit. Wala na tayong makakapitan, ma. Manahimik ka. Kung hindi ka kasi nalulung sa lintik na sugal na yan, hindi tayo magkakaganto. And you're blaming me now, ma? Shut up, Ethan! How, ma? How? Ang sabi ng abogado natin, may isang malaking foreign investor mula sa Europa ang naghahanap ng mabibiling ari-arian dito. Interesado silang bilhin ng mansyon at ang malupain natin sa mas mataas na halaga. Nabuhay ng loob si Ethan. Inayos ng kanyang buhok at tumingin sa salamin. Kahit medyo lanta ng kanyang itsura dahil sa stress, mayabang pa rin ang kanyang tindig. Kung ganun, kailangan lamang natin silang maakit sa negosyo. Ako ang haharap sa investor na yan, ma. Alam mo naman ang karisma ko. Kayang-kaya ko silang paikutin. Abay, dapat lang, Ethan. Dahil kapag hindi pumirmang investor na yan ngayon, sa kulungan ng tuloy nating dalawa. Don't worry, ma. Kung ang katulungan ni si Dimple ay napaibig ko, yan pa kayang foreign investor na yan? Huwag ka nga magbanggit ng hindi kaaya-ayang pangalan. Malas yan. Nasaan nga pala si Dimple, ma? Ang balita ko'y nakalayo na yun matagal na. Malamang patay na yun gaya ng Pedrong yun. Hayaan mo na yun. Ang atupagin mo ay ang pag-aayos mo sa sarili. Dahil kailangan mong mapapayag ang foreign investor sa kahit na anong paraan pa yan. Samantala, inihanda ng mga Cruz ang natitirang marangyang kagamitan para sa pagdating ng sikat na investor. Nag-arkila pa sila ng ilang katulong para magbukang mayaman pa rin sila. Mula sa kabilang dako, naroon si Dimple na nakangiting ni sinalubong ang sariwang hangin na nagmumula sa labas. Kasalukuyan silang nasa Tagaytay ngayon dahil doon napiling manatili ni Dimple para malayo sa mga taong makakakilala sa kanya. Mukhang nag-i-enjoy ka dyan, Lady Anastasia. Yeah, namiss ko lang sariwang hangin dito sa Tagaytay. Madalas kami rito ni Mang Pedro nung ako'y bata pa. Dito kasi napiling manirahan ng papa mo, Waki. He's a good man, Lady Anastasia. Kahit hindi man niya ako nakilala bilang anak, alam kong mabuti siyang ama. Because look at you now. You have a good heart. Mabuti talagang tao si Mang Pedro, Waki. Sayang nga lang at hindi niya na lamang anak niya. Bakit kasi hindi ka nagpakilala? Ayaw kong makaramdam siya ng konsensya at pagsisisi na inaliw ka niya sa Europa. Lady Anastasia, I know my father is a good man. Tila hinipo naman ang puso ni Dimple
and he did not avoid embracing Waki. You're so brave, Waki. I am so proud of you for being a mature man. Nabigla si Dimple nang yakapin siya pabalik ni Waki. So, this is the feeling if your crush hugs you. Ha? Shira, wag mo ngang sirain ang moment ko, Waki. I just appreciate you for being brave. And I appreciate you for always being by my side, Dimple. And I don't know, but I think this is the right time to confess my feelings for you. For almost 7 years, I have liked you secretly. And I admire you for being you, Dimple. Alam kong hindi tayo pwede dahil isa lamang kong hamak na gwardya. Ngunit sabi nga ni Aladdin, walang masama kung susubukan ko. Natuod naman sa kinatatayuan si Dimple, ni walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya lang ay ang pagkurap-kurap. And what is happening here? Anong nangyayari dyan, Waki? Singit na Aladdin sa kanila. Kibit balikat naman tong tinignan ni Waki at umalis. Samantalang, bumalik ang ulit ni Dimple nang sandaling tapikin siya sa balikat ni Aladdin. Ikaw pala, Aladdin. Bakit? Ready ng appointment sa mga cruise. Mukhang ikaw na lang hindi ready. May nangyari ba? Wala. Hindi ko alam. Ano ba kasing nangyari dyan kay Waki at nag-walk out after niyang yanigin ang buong pagkatao ko? Ha? Yanigin talaga? Bakit inano ka ba? Ewan ko rin. Bahala na. Anong oras pang appointment sa mga cruise? Mamayang gabi pa. Prepare yourself, sis. I can't wait to see them again, Aladdin. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Waki na hindi matigil ang malakas na pagbuntong hininga. Oh, anyari? Mukhang parehas kang dalaw ni Dimple na may malalim na iniisip pa. Mukhang na-reject ka ng aking kapatid. Sinabi mo pa. Alam ko namang hindi niya ako magugustuhan eh. Pero sinubukan ko pa rin. Kasi sabi mo diba walang masama kung susubukan ko? Oh yeah? Then anyari? Ayun, sinubukan ko. Pero mukhang wala talagang nangyari. But the problem is me. Hindi ko matanggap na hindi niya ako gusto, Aladdin. Sinabi ba niyang hindi ka niya gusto? O gawa-gawa mo lang, Waki? Hindi niya totally sinabi. Pero ramdam ko naman na hindi niya ako gusto base sa reaksyon niya. Na hindi nga siya makapagsalita eh. Sa bagay, hindi naman kasi kami magka-level. Hey, don't say that. Tunog sad boy ka eh. And also, maybe you're wrong about what you saw. Kasi ang babae kapag hindi alam ang isasagot, natatameme. Ganun ang nangyari sa aming dalaw ni Camille. Talaga? Pero bakit nga pala palagi niyang binabanggit si Camille sa akin? Parang binibenta niya sa akin eh. Hindi niya ba alam na girlfriend mo si Camille? Hindi. Hindi naman din siya nagtanong. Ang alam kasi ni Dimple ay may gusto ka kay Camille. Kasi nga raw, nabanggit mo before na may nagugustuhan kang kabilang sa royal family. Ay, do I need to explain to her everything? Or kaya sabihin mong girlfriend mo si Camille? Bakit ba inaasar niyo sa akin yun? Mukha ba akong siraulog magkakagusto kay Camille? So siraulo ako dahil nakagusto ako kay Camille. Wala akong sinabi, Aladdin. But please, let her know that girlfriend mo si Camille. Okay, pero after na nitong confrontation sa mga cruise, sasama ka naman siguro, tama? Gusto kong makitang mukha ng ex-boyfriend ni Dimple. Uupakan ko lang. Ako rin, gusto kong upakan. Parehong natawang magkaibigan sa mga tinura nila. Samantala, nang sumapit ang oras ng pagkikipagkita nila Dimple, handa na ang puso ni Dimple. Don't be nervous, sis. Bulong pa sa kanya ni Aladdin. I'm not nervous. Mas nakaka-nervous pa nga ang presensya ni Waki. Bulong din pabalik ni Dimple. Natawa naman si Aladdin sa kanya at siniko bahagya si Waki. What? I'm in the middle of my momentum. Momentum ka dyan. Could you please text Camille na hindi ako makakatawag sa kanya because my phone is broken? Then buy another phone. Oo nga, pero mamaya pa. Just tell her na lang. And it's not like ikaw ang susuyo kapag nagalit yun sa akin. Teka, bakit ka naman manunuyo, Aladdin? Best friend mo rin yung best friend ni Waki? Camille is his girlfriend. Alangan ako manuyo. Masungit na sagot naman ni Waki. Oh, magpreno ka naman dyan, Waki. But anyway, yes, Camille is my girlfriend, sis. Nakangiting sad pa ni Aladdin sa kanya
na kinatahimik ni Dimple. Ngunit sa loob niya, nagdiriwang siya. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga Cruz ay hindi na nga mawala ang sayang nararamdaman ni Dimple. At sa isang hapon, isang convoy ng 3 itim na mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng mansyon ng mga Cruz. Unang bumaba ang 4 na lalaking nakasuit at may earpiece, mga personal na bodyguard mula sa Europa. Habang nakikita ni Dimple nakatayo sa may pinto sina Doña Aurora at Ethan, malapad ang mga ngiti, handang-handa ng magbenta ng kanilang puri para sa pera. Hindi na maiwasang mga pangiwi. Plastic. Bumukas ang pinto ng pinakagit ng sasakyan. Isang bodyguard ang nagbukas ng payong at nag-assist sa pagbaba ng investor. Isang babaeng tumambad sa kanila na may suot ng puting silk dress, nakasuot ng malaking shades at may hawak na mamahaling Hermes bag at dahan-dahang humakbang papasok sa bakuran. Welcome to the Cruz Mansion, my lady. Magiliw na bati ni Ethan sa bayukod ng konti bilang pagpapakita ng paggalang. My gosh, maraming salamat at pinaunlakan ninyong paanyaya ko sa inyo. Well, it's not pleasant to me. Huminto si Dimple sa kanilang tapat. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang kamay upang tanggalin ang kanyang shades. At nang makita ng mag-inang mukha niya, tila huminto ang mga ingay at tao sa paligid nila. Sabay na lumaglag ang panga ni Doña Aurora at Ethan. Ang kulay ng kanilang mga mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Dimple? No, hindi yun si Dimple, ma. Siya si Dimple, anak. Kilala ko siya kahit bihisa naman siya ng mamahaling damit. Isang matamis, ngunit mapanganib ng ngiting sinagot ni Dimple. Ay, ang tagal na nating hindi nakitang isa't isa, Doña Aurora. At Ethan, mukhang medyo pumayat ka yata. Inaalala mo pa ba ang huli kong sinabi sa'yo, Doña Aurora? Wala akong matandaan, Dimple. Ano ba yun? At anong ginagawa mo dito? Ang hinihintay namin ay ang foreign investor na galing sa Europa. She's the foreign investor. And she's not Dimple. She's Lady Anastasia, the queen of our country. What? Paano nangyari yun? Hindi pwede to. What do you mean hindi pwede? Hindi pwedeng maging reyna ng kapatid ko? Hey, watch your word, dude. Or else. Hindi ganun ang gustong sabihin ni Ethan. Pasensya na kayo at tuloy kayo. Hindi pa rin makapaniwala na ang dating katulong na marumi at pinalayas nila ay nakatayo ngayon sa harap nila bilang ang bilyonaryong investor na inaasahan nilang magliligtas sa kanila. Samantalang nang makapasok si Dimple sa loob ng mansyon, agad siyang hinawakan ni Ethan sa kamay, kaya agad rin niyang naibalibag to. Sorry, but can we talk, Dimple? May gusto lang akong sabihin sa'yo. You can say here whatever you want to say. But this is a private matter, Dimple. This is all about us. Nang muling hawakan ni Ethan si Dimple, ay agad nang pumagitna si Waki. Respect our Lady Anastasia. Sino ka ba? Hindi ba bodyguard ka lamang niya? Bakit ba nangyayang ka? I am her bodyguard. That's why I need to protect her. Ang yabang mo rin no? Pagsabihin mo nga to, Dimple, masyadong papansin. And why would I do that? His obligation is to protect me, Ethan. Talaga lang? O baka naman may lihim kayong relasyon nitong gwardiya mo, kaya mo pinagtatanggol? Agad namang ginawaran ng malutong na sampal ni Dimple si Ethan. Kung inimbitan niyo ako rito para insultuhin, mas mabuting aalis na lamang kami. Dahil hindi ko nais mabahiran ng kaibahan ng negosyo ko. No, please. Ethan, get yourself together. Dimple is not just anyone. Respect her. Agad niya inayon ni Doña Aurorang maupo si Dimple, ngunit muling nagulat si Dimple. Hindi na ako magtatagal pa rito. Kaya gusto kong sabihin na bahal kong bilhin ang lahat ng ari-arian ninyo. At maging mga nakuha ng bangko sa inyo ay bibilhin ko. Talaga? Maraming salamat, Dimple. Napakabait mong tao. What do you mean, Doña Aurora? Hindi ba bibilhin mo lahat ng ari-ari ang nasa bangko upang ibalik muli sa amin? Salamat at marunong kang tumanaw ng utang na loob. Huwag kang mag-alala.
Wala pang nobel si Ethan, kaya pwede ba kayong magkatuluyan? Oh, that's not what I mean, Doña Aurora. Pakiusap, iwan niyo na muna kaming dalawa. Singit ng utos ni Ethan sa mga bodyguards, ngunit walang gumalaw sa mga to. Tumingin lamang sila kay Dimple na nagbigay ng konting senyas gamit ang daliring hayaan si Ethan. Lumuhod ang bahagya si Ethan sa tabi ng upuan ni Dimple. Sinubukang hawakan ng kamay nito, ngunit mabilis tong iniwas si Dimple. Tahimik namang nakamasid sila Aladin at Waki. Maging si Doña Aurora ay napataas ang kilay dahil sa inakto ni Ethan. Dimple, alam kong galit ka pa rin sa akin. Yeah, sure. Pero kailangan mong malaman ng totoo. Nung gabi ng krimen, tinakot ako ni Mama. Sinabi nang kapag hindi kita pinagbintangan, ako ang ipapakulong niya. Napilitan lang ako, Dimple. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog dahil sa pagsisisi. What? Anong ako? Wala akong maalalang ganyan, Ethan. Huwag mo nga akong siraan sa harap ng investor natin. Ma, pwede bang huwag kang makisawsaw? Kaming nag-uusap ni Dimple. Hindi ka kasali rito. Dimple, please, forgive me. Tumingin lamang si Dimple kay Ethan nang walang emosyon ng muka. Kaya nandito ka na. Naniniwala akong ito ng tadhana para sa ating dalawa. Patuloy ang pambobola ni Ethan habang pilit na nagpapakita ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Sagot naman ni Dimple na kinahagalpak ng ngisi nila Aladin at Waki. Sinama naman to ng tingin ni Ethan. Pero mahal pa rin kita, Dimple. Pwede nating simulan muli ang lahat. Pwede nating pamahalaan tong mansyon ng magkasama. Isalba mo lamang kami sa utang ngayon at ipinapangako ko sa iyo na ako habang buhay. Isang mahaba at nakakabingi muling katahimikan ng sumunod. Pagkatapos ay biglang humalakhak ng malakas si Dimple. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Ethan, hanggang ngayon ba naman? Akala mo'y tanga pa rin ako? Itinaas niya ang kanyang paa at bahagyang itinulak ang balikat ni Ethan palayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kaya mo gustong bilhin ng mansyon namin dahil mahal mo pa rin ako? In your dreams. Hindi ako siraulo para magmahal pa ng kagaya mong manloloko. Pero kaya ko magbago, Dimple. Kaya kong panindigan lahat ng sinabi ko sa'yo. Bigyan mo lamang ako ng pangalawang pagkakataon. Please. Nagsusumamo pang saad ni Ethan at unti-unti nang tumulo ang luha. Hindi mo na ako madadaan sa mga paganyan-ganyan mo, Ethan. Baka nakakalimutan mo kung paano ko nakiusap na sabihin mo ang totoo sa harap ng mga pulis na inosente ako. Pero pinilit mong isisi sa akin ang lahat ng kasalanan mo. You're a selfish man, Ethan. And honestly, wala akong balak maningil ng sobra. Kaso mukhang kailangan kong parusahan ang mga tulad ninyo. Dalang kapal-kapal ang pagmumukha niyong mag-ina. Lalo ka na, Ethan. Nanginginig namang napalahod si Doña Aurora sa harap ni Dimple at sunod-sunod ang pagbuhos ng luha nito. Please, Dimple, patawarin mo na kami. Hindi namin sinasadya ang lahat. Patawarin mo kami, Dimple. Tulungan mo kami. Ayaw naming mabulok sa kulungan. Ayaw niyo pala, pero gumawa kayo ng ikabubulok niyo sa bilangguan? At anong kamo? Hindi niyo sinasadya? Ang alin? Ang pagbintangan ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Ang ipakulong ako sa labing ilang buwan at ipahiya ako sa maraming tao? Ganyan bang hindi sinasadya ha, Doña Aurora? Ethan? Kasi kung ganyan lang pala para sa inyo, pues, ipapakulong ko rin kayo sa pagkakataong sinasadya ko na. No, Dimple. Please, hindi ko kaya. Ayoko. Please forgive us. Gagawin namin lahat. Huwag mo namin gawin sa amin yan. Manahimik ka na, Ethan. Ang laway mo ay itabi mo na lamang yun sa mga bago mong kasama si Zelda. Ano ka mo, Dimple? Kasabay ng tanong na yun, biglang bumukas ng malakas ang pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok ang 4 na opisyal na may kasamang mga selyo ng Embahada ng Europa. Kasunod, ang 6 na armadong pulis mula sa rehiyon. Isang matangkad na lalaking nakasuot ang humakbang pasulong at naglabas ng dokumento. Kami ay mula sa Royal Embassy. Narito kami para opisyal na inanunsyo ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng nasa inyong harapan. Siya
ay si Her Royal Highness, Queen Anastasia, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng hari. Napaupo si sahig si Doña Aurora sa labis na takot at pagkabigla. Totoo nga ang sinasabi nila. Isa ka na ang reyna ngayon, Dimple. Just listen. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Lumapit ang isa pang lalaki, ang Chief of Police, na may hawak na warrant of arrest. Pamilya Cruz, narito rin kami para ihain ng warrant of arrest laban sa inyong dalawa, nina Aurora at Ethan Cruz, para sa mga kasong grave oral defamation, libel, at fabricating false evidence na 5 taon ang nakakalipas laban kay Dimple, o ngayon ay si Queen Anastasia. Meron din kaming hawak na testimonya mula sa imaong si Pedro Santos na pinatunayan ng korte bago siya mamatay. Dagdag ng abogado ni Dimple. Kasama na rito ang pagbawi sa lahat ng inyong mga ari-arian dahil sa mga peking transaksyon. Nanginig ang buong katawan ni Ethan. Tumingin siya sa mga pulis na unti-unting lumalapit sa kanya. Hawak ang mga bakal na posas, ang parehong posas na pinasuot niya kay Dimple noon. Nanginginig na lumapit muli si Doña Aurora at Ethan kay Dimple na ngayon ay nakatayo na. Pakiusap, Dimple. Huwag mong gawin to sa amin. Please, have mercy to us. Hindi kayo madadala kung bibigyan ko kayo ng second chance. Kasi base sinasta ninyo kanina, mas lalo yatang lumalala ang ugali ninyo. Kaya mas mabuting matuto kayo sa loob ng kulungan para naman malaman nyo kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng Zelda. Pero hindi mo ba naalala ang mga tulong na binigay ko sa inyo ni Pedro? Wala kang utang na loob, Dimple. Baka nakakalimutan nyo kung paano nyo ako ipahiya sa lahat ng tao rito sa baryo upang ipakilala sa kanila bilang magnanakaw na wala namang katotohanan. Huwag nyo akong subukan, Doña Aurora. Mabuti na nga at kulong lang ang parusa sa inyo. Dahil kung sa bansa namin yan, baka death penalty ang maparusahan sa inyo. No. Ayos na sa akin ang makulong, Dimple. Okay na sa akin to. Patawarin mo lamang kami pakiusap. Saad naman ni Ethan. Tuloy nang nawala ng dangal si Ethan. Gumaralgal ang kanyang boses habang lumulod siya sa mismong sahig, gumagapang patungo sa paanan ni Dimple. Hinawakan niyang laylayan ng puting silk dress nito. Umiiyak at nagmamakaawang parang aso. Maling-mali ako nun. Patawarin mo ako. Gagawin kong lahat. Magiging katulong mo ako. Magiging alipin mo ako. Huwag mo lamang kaming ipakulong. Pakiusap, Dimple. Ano ba talaga, Ethan? Ang sabi mo okay sa inyong makulong. Tapos ngayon, ayaw mo ni naman? Sabog ka ba? O talagang sinusubok mo ang pasensyang meron ako? Nilapitan naman siya ni Waki upang pakalmahin. Napatingin muli si Dimple kay Ethan. At sa tabi nito, naroon si Doña Aurora na nakatulala na lamang na nakatingin sa pose sa kanyang kamay. Napalayo naman si Dimple ang muling lumuhod si Ethan sa kanyang harapan. Dimple, please, forgive us. Bakit siya pa ulit-ulit? I'm starting to lose my temper and punch his face. Lady Anastasia. Sabi pa ni Waki. Control your temper, Waki. Hindi pwedeng mabahira ng makasalanang dugo yung kamay mo. Dahil kawal ka ng royal family. Psst, I thought because you like me too. Seriously, Waki? In the middle of this kind of drama? Naisipan mong isingit yan? Muling tinignan ni Dimple si Ethan na nasa kaning paanan. 5 taon niyang hinintay ang sandaling yun. Akala niya, kapag nakita niya itong lumuluha ay makakaramdam siya ng matinding galit o kasiyahan. Ngunit ang tingnan niya to, wala siyang naramdaman, kundi labis na pagkabilib sa kung gaano kalit ang taong minahal niya noon. Bitawan mo ang damit ko. Hindi bumitaw si Ethan, kaya bahagyang humakbang pabalik si Dimple, na naging dahilan para masubasog ang mukha ng lalaki sa sahig. Kaagad na dinaluhan ng 2 pulis si Ethan upang hatakin to paitaas at lagyan ng posas. Dimple! Dimple! Ang huling hiyaw ni Ethan habang pilitong sinasakay sa labas. Kasabay ang kanyang ina. Finally, tapos na rin ang kadramahan nila. Oh, anong plano mo sa ari-arian nila, Dimple? Tanong ni Aladdin sa kanya. Let's donate to those poor families. Itong mansyon nila pwedeng maging bahay ampunan. I love your idea. But for now, let's go back to Europe. Father needs to talk to us about an important matter. Wala na ngang nagawa si Dimple kundi bumalik muli sa Europa
matapos mahatulan nila Ethan at Doña Aurora ng panghabang buhay na pagkakakulong. Samantala, makalipas muling 1 taon, lumaganap ang balita tungkol kay Dimple at sa pag-donate niya ng malaking halaga para sa mga taong wala nang mauuwian at nananatiling nasa lansangan. I've heard you're popular now, Anastasia. I am so proud of you. Thank you, Father. And I need you to decide now. Kailangan mo nang magkaroon ng heirs. Anastasia, kaya kailangan ko nang humanap ng lalaking makakasama mo habang buhay. Napahinto naman si Dimple sa ginagawa at palihim na tumingin kay Waki na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Nginitian lamang siya nito at tinanguan. Sa 1 taong nakalipas, naging magkasintahan si Waki at Dimple ng palihim si iba. Ngunit hindi kay Aladdin na naging daan upang mapaamin si Dimple sa nararamdaman niya rin para kay Waki. Ama, wala po akong natitipuhang lalaki sa royal family. Ngunit may lalaki akong gustong makasama habang buhay. But he's not from a royal family. Then who's the lucky guy? Pwede mo bang ipakilala sa akin, Anastasia? Lumapit si Dimple kay Waki at hinawakan ng kamay. Ama, si Waki po, boyfriend ko, and I want him to be my husband. Please, give your blessings to us. My king, for almost 2 decades serving you as your loyal guard, I've never experienced a happy life like this. Lady Anastasia's presence makes my life alive again and complete. Kaya please, Your Highness, please, allow us to live happily ever after. Lumuhod si Waki sa harap ng hari na kinagulit ni Dimple. Nakaramdam din siya ng galak sa puso niya at mas lalong humanga pa sa katapangan ni Waki. Napangiti naman ng hari at hinawakan ng ulo ni Waki. Alam kong nang una pa lang, magugustuhan mo ng anak ko, Waki. And I'm so glad na ikaw ang lalaking iniibig niya. Dahil hindi ako kakabahan pa kung sa ibang lalaki siya mapunta at hindi ko pa kilala ang pag-uugali. And yes, I will give you my blessings to live a happy life. Please take care of my daughter, Waki. Thank you, Your Highness. Thank you, Father. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa amin. Samantala, naging abala ang buong palasyo maging si Dimple at Waki sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Royal wedding ang napili ng hari para sa kasalang dalawa, kaya halos 3 buwan bago natapos ang paghahanda. Hey, how are you? Kinakabahan ka ba, sis? Tanong sa kanya ni Aladdin. Medyo, kasi di ba ikakasal na nga lang ako sa ganitong pakagarbo. Kinakabahan ako sa hindi mo lamang dahilan . Don't worry, normal lang yan . Sigurado naman akong hindi ka sasaktan ni Waki. Dahil pag nagkataon, lagot siya sa akin. Sigurado namang hindi siya kagaya ng last ex ko, Aladdin. So don't worry. Dumating na nga ang araw ng kasal nila Dimple at Waki. Habang naglalakad si Dimple sa mahabang pulang carpet, dahan-dahang nawala ang ingay sa paligid para kay Waki. Ang nakita na lamang niya ay ang mata ni Dimple. Nang makarating sa altare, binitawan ng hari ang kamay ng anak. Hinarap ng hari si Waki, seryoso ngunit may luha ang mga mata. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang susunod na reyna ng ating bansa, Waki. Alagaan mo ang kaning puso at alagaan mo ang aking anak. Yumukod ng bahagya si Waki bilang paggalang. Pangako po, mamahalin ko po si Dimple ang higit pa sa pagmamahal ko sa bayan natin, Your Highness. Nang magsimula ang seremonya, tanging galak sa pusong nararamdaman ni Dimple. At nang sumapit ang wedding vow, halos maluha siya nang humarap siya kay Waki. Ako, si Waki, ay nangakong magiging tapat sa iyo, Dimple. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, iginagalang kong iyong tungkulin sa bayan. Ngunit ipinapangako kong sa likod ng korona, ako ang magiging sandalan at proteksyon mo bilang iyong asawa. Sa pagkakataong yun, nanggilid ang luha sa mga mata ni Dimple. Humarap siya kay Waki. Nilakasan ang kanyang boses upang marinig ng lahat, maging ng mga mikropono na nagbabroadcast sa buong mundo. Ako si Dimple, tagapagmana ng trono, at tinatanggap ka, Waki, bilang aking asawa. Sa harap ng aking mga mamamayan at ng aking pamilya, ipinapangako kong ikaw ang aking magiging katuwang, hindi lamang sa pamumuno, kundi sa buhay. Ang puso ko'y sa'yo, bago to maging sa korona.
Isinuot ni Waki ang gintong singsing sa daliri ng prinsesa. At ganun din ang ginawa ni Dimple sa kanya. Sa ngalan ng simbahan at ng batas ng kaharian, ipinapahayag ko na kayo'y mag-asawa na. Maaari mo nang hagkan ang iyong prinsesa. Inangat ni Waki ang belo ni Dimple. Sa gitna ng marangyang cathedral, sa harap ng mga hari at reyna, hinandugan niya si Dimple ng isang matamis at tapat na halik. Sari-saring tunog ang pumuno sa hangin, ang palakpakan ng mga dugong bughaw, ang malakas na tugtog ng orkestra, at sa labas ng katedral, ang dagundong ng 29 gun salute mula sa militar na nagbabalita sa buong bansa na ang kanilang prinsesa ay kasal na. Makalipas lamang 5 taon, naging masaya ang pagsasama ni Dimple at Waki bilang isang hari at reyna na may isang magandang prinsesa. Tandaan, ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at tibay ng kalooban. Ang karma ay walang pinipiling oras. Ang mga nang api sa walang laban ay tiyak na luluhod sa takdang panahon. At ang hustisya ay laging papanig sa katotohanan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!